Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. Piliin nyo na lamang kung aling part kayo dito. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Start na po tayo. Give me a message for collective. Kaninong energy to? Give me the message for collective. Kaninong energy to? Gusto nitong kamawala. Meron ditong Page of Cups, okay? Give me the message for collective. Meron ditong Justice. Then, Two of Wands, reverse. Nafe-feel ko dito, no? Meron ditong LDR situation, or pwede rin sabihin na may pagkakalayo sa bawat isa, may distance. Seven of Swords, reverse. Give me the message for collective. Meron ditong Three of Pentacles. King of Cups, upright. Excuse me po. Give me the message. Meron ditong the Moon reverse. So, nafe-feel ko dito na may malapit na magkikita. Okay? Ace of Cups. Meron akong nakita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Then, nakikitaan ko din ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Nararamdaman ko dito, no, na meron ditong distance, may pagkakalayo. Pero ganun pa man, no, nararamdaman ko dito ang malapit na pagkikita. Meron ditong magta-travel papunta sa'yo. Okay? Dahil nandyan si King of Cups. Meron dito na aayusin yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko. Lumabas si Page of Cups. Then si Two of Wands, then si Justice. Nafe-feel ko dito na meron ditong papalapit sa'yo. Kumbaga, tapos na tong pag-iintay neto. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na meron ditong justice. May hustisya sa connection na to. Na kung saan, ang justice para rito ay magkaroon ng balanse. Ito lang yung nararamdaman ko. Marami kayong tinahak na problema, or sabihin natin na may sumalungat yan. Pero ganun pa man, kahit anumang pagsubok na kinakaharap niyong dalawa dito, nakikitaan ko dito ang pagkabalanse. Okay? Kasi nakikitaan ko dito na tinatawag ito patungo sa iyo, or pwede rin sabihin na naghihingkitan kayo ng energy. Nafe-feel ko dito, sa Two of Wands, tapos na ang pag-iintay neto, kumbaga itong tao neto ay patungo. Meron ditong distance, yung tipo bang nasa ibang bansa, or sabihin natin tawid dagat, kung nasa Luzon ka, nasa Bisaya o Mindanao yung person mo. Ito lang nakikita ko. Basta meron ditong malayo ang distansya. Nakikita ka ng tao neto na may paglago, okay? Yung tipo na Pisces energy na feel ko dito. Meron din dito na Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Nakikitaan ko dito na tapos na to, kikilos na ito. Then nakikitaan ka ng tao na ito na may paglago, malakas yung intuition mo. Then nafe-feel ka ng tao na ito na, alam mo yun, yung tipo na ikaw yung kanyang hope, ikaw yung pag-asa niya. Then nafe-feel ko din dito na lagi itong nakamasid sa'yo, okay? Yung tipo na hindi mo alam pero ini-stock ka ng tao nito. Ito na yung nararamdaman ko. May stock na ginagawa to. Kung ano nangyayari o ganap sa buhay mo. Pero ganun pa man, gusto nito ng balanse. Meron ditong justice na kung saan gusto ng balanse yung connection. Gusto ng kaayusan. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito sa Seven of Swords, reverse, nafe-feel ko dito, na hindi ka lumago before dito, or pwede rin sabihin yung connection nyo hindi masyadong nagtagal. Yung tipo na sabihin natin umabot siya ng 6 months, 5 months, mga ganun. Hindi siya naging stable yung connection. Na-feel ko dito na natapos to ng mabilis, okay?
sabihin natin 7 months. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi to lumago. Kumbaga natapos to. Na kung saan nararamdaman ko dito na nahirapan itong tao nito sa connection na to. Kasi kinip ka nito eh. Meron ditong kinip, ikaw, at meron din dito na pinakawalan. Okay? Kinip ka ng tao nito, pero pinakawalan ka din. Or pwede rin sabihin, ikaw na yung kumawala. Or pwede rin sabihin, naramdaman mo dito na hindi na safe yung connection, hindi na matatag, hindi na dapat i-keep. Yung ganun ba? Ito na yung nararamdaman ko. Kasi kumbaga, ikaw ay nakatuon ka na dito sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Ito lang nararamdaman ko. Meron ditong, maybe nabandona ka ng tao nito, hindi ka nito hindi ka kinip, hindi ka pinahalagahan. Or pwede rin sabihin, ikaw yung umalis dito, hindi mo na pinahalagan tong connection na to. Piliin nyo na lang vice versa. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong hindi pinahalagan yung connection. Na kung saan, may papasok dito na justice. Okay? Kaya lumabas siguro tong justice. Gusto nitong ayusin yung connection para maging balanse. Kasi meron ditong nasaktan, meron sinaktan. Ganon. Then, 3 of Pentacles, upright. Then, sinabayan ni King of Cups. Nafe-feel ko dito, busy ka sa iyong pinagkakaabalahan, meron kang kini-create or sabihin natin na meron kang nililikha, meron kang gustong mangyari o maganap. Yung tipong ikaw, merong nagaganap sa'yo na paglago. By individual to yung sa bawat isa, nakikita ka ng tao na gano'n na lumalago ka. Yung tipo ba na nakatuon ka sa sarili mo, ito lang yung nakikita ko. Meron kang nakikreate, meron kang nililikha, meron kang gustong marating. Na kung saan unti-unti na umaayos yung pamumuhay mo or sabihin natin na unti-unti mo nang nababago yung sarili mo. Kumbaga yung nasirang foundation para sa'yo, binubuo mo ito para sa sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Then lumabas si King of Cups. Meron ditong tao na tutungo sa'yo, okay? May travel dito. Meron tong gagawin, okay? Or pwede rin sabihin, bigla tong kumatok sa bahay mo. Kasi itong tao nito patungo sa'yo. Ito rin nararamdaman ko sa King of Cups. Kasi itong tao nito, maybe merong dito, tawid dagat, okay? Maybe person mo seaman or pwede rin sabihin na travel, okay? King of Cups. Nafe-feel ko dito na itong tao nito, hindi ka mawala sa isipan na to. Kumbaga, may attraction. Meron siyang hinahanap or meron siyang nahanap na katangian mo na nahihirapan siyang i-let go. Pero itong tao nito, nakikita ka na to na matatag. Kumbaga, meron kang paninindigan, independent. Kaya itong tao nito, nagugustuhan ka sa pagiging ganon. Kasi strong ka eh. Ito lang nararamdaman ko, matatag ka, matapang ka. Kaya mong ibangon muli yung sarili mo. Ito lang nararamdaman ko. Kasi kaya mong manindigan na hindi mo siya kailangan. Yung ganon, naninindigan ka nang hindi mo siya kailangan. At dahil dun sa pagiging mong ganon, na pagiging mong matigas, patungo to sa'yo kasi naiinis tong tao na ito na hindi mo siya pinapahalagahan. Okay? Ito na yung nafe-feel ko dito. Then the moon reverse. Wala ka nang pinakikitang emotion dito. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga before, tinatahulan niyo yung bawat isa. Sa tinatahulan, parang tinatawag niyo yung bawat isa, yung meron talagang kayong nararamdaman sa bawat isa. Talagang sobra talaga yung pagmamahal. Pero ngayon, nakikitaan ko dito na pinipili mo yung sarili mo, okay? Kumbaga, tinatago mo yung emotion mo. Meron ditong pagtatago ng emosyon. Nafe-feel ko dito na kinikip mo yung sarili mo na hindi ka masaktan. Maybe dahil kaya ka naninindigan dito kasi ayaw mo na yung pain na maramdaman yung ganun. Nagmamatigas ka dito. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito na meron ditong patungo sa'yo, okay? Kasi lumabas ang the world. Maybe nasa abroad yung person mo, or seaman o ano pa man. Kasi meron ako nakikita ditong barko, then travel. Patungo to sa'yo, okay?
Tingnan pa natin, gusto nito ng justice, hustisya, gusto nitong i-balance yung sitwasyon kasi meron ditong inalisan, iniwan, inabandona. Pero ganoon pa naman, kahit inabandonan ka dito, tumayo ka, binangon mo muli yung sarili mo, naging kang matatag, matapang. Nakakala ng person mo, aasa ka sa kanya, pero nangyari dito, umasa ka sa sarili mo, okay? Nawalan ka ng emotion, nawalan ka ng emotion sa kanya dahil hindi mo nakita yung pagpapahalaga na ginawa mo sa kanya. Yung tipo bang, sorry. Yung tipo bang, pinahalagan mo yung person mo, pero yung binalik niya sa'yo, hindi kanya pinahalagahan. Dahil doon naging kang matigas dito. Then, lumabas si Ace of Cups reverse. Nafe-feel ko dito, no, na walang transformation na nagaganap sa inyo dito sa tao nito, okay? Kumbaga, hindi ka na rin umaasa dito sa tao nito na magbabalik to. Kasi, nafe-feel ko dito na walang pagbabagong nagaganap or pwede rin sabihin, hindi ka lumago sa kanya, sa connection na to. Kasi mabilis na natapos to na merong inalisan. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, tingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit niya naalisan. Ano yung kanyang, lihim. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Tinatago niyang lihim. Give me the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Yung kanyang hindi masabi-sabi before. Ano yung kanyang nais na sabihin. Yan. Give me the message. Ano yung gustong sabihin ng tao na ito? Okay. Meron ditong, I want to feel that way again. I want to feel that way again. So, gusto nitong maramdaman yung pakiramdam ulit. Magkasama kayo, okay? Yung tipo na gusto niyang damhin, yung pagmamahal mo, gusto niyang maramdaman ulit yung binibigay mong attention, gusto niyang maramdaman ulit yung pagmamahal. Dali naramdam ko, I want to feel that way again. Gusto niya maramdaman yung presensya mo sa madaling salita. Give me more information. Siguro nung nawala siya or nawala ka sa buhay ng tao na to, feeling lost to. Yung tipong nawalan siya ng sigla. Kasi nakikita ko dito na ikaw yung sigla niya, okay? Ikaw yung bumubuhay sa natutulog niyang puso. Kasi nakikita ka niya dito na paglago. Ito na naramdaman ko. Ini-stalk ka na to, okay? May stalk tong ginagawa sa'yo. Give me the message kung anong ganap mo na sa buhay mo. Kung may pinopost ka sa social media, nakikita niya yun. I feel you even through we apart. So, ito yung niya, gusto niya sabihin sa'yo, kahit malayo kayo sa bawat isa, nararamdaman pa rin ng tao nito yung energy mo. Maybe, kasi kapag ba iniisip mo tong tao nito, bigla ka din itong maaalala. Kaya alam ng tao nito na naiisip mo siya. Kasi once na bigla kang pumasok sa isip ng tao nito, ramdam ng tao na to na iniisip mo siya, okay? Kaya, ayun, give me more information. I love you unconditionally. Ito yung lihim niya, mahal ka niya. Sobra-sobra. Ito yung nafe-feel ko. Mahal ka niya sobra-sobra. Kaya gusto nitong bumalik sa'yo, gusto nito ng hustisya, gusto niyang i-balance yung sitwasyon. Kasi sobra ka niyang mahal. Give me more information. Ano yung gusto pa niyang sabihin? I feel you leaving me behind. So, kaya pala, inunahan ka na niya dito kasi ramdam niya, naiiwan mo siya. Okay? Kumbaga, ramdam ng tao neto na baka maghanap ka pa or pwede rin sabihin nagkaroon na to ng trust issue or meron din experiences na sobra siya nasaktan then before nung dumating ka sa buhay niya, nararamdaman niya na baka maulit-ulit yung ganong experience. Kaya, nanahimik to, inalisan ka, okay? Kasi nararamdaman niya na sa presensya mo na baka isang araw magbago kang muli. Kaya inunahan ka niya. Ganun. Give me more information. Meron ka dito na I'm starting to understand our connection. So ngayon niya naunawaan yung connection ninyong dalawa na dapat hindi kanya inalasan, dapat pinaglaban kanya, okay? So ngayon ikaw, naging ka na ditong matatag, naging ka ng matapang, pinatatag ka ng panahon, pinatatag
Siya nagtulak sa'yo para tumatag ka, para maging kang matigas dahil din sa kanya. Kasi natuto ka dito eh. Ito rin nararamdaman ko. Ngayon siya nagsisisi. Ngayon niya naiintindihan yung connection nyo. Give me more information. Ano yung gusto sabihin ng person mo sa'yo? Okay, dalawa to. You and I were too young. So, bata pa pala kayo nung nagkita kayo, or sabihin natin na kaya ka inalisan kasi mas inuna niya pa yung kanyang priority, yung kanyang goal. So, ngayon yung naiisip niya ngayon na bata pa kayo nung panahon na yun. Hindi pa siya matured para i-handle yung connection. I lost myself for a little while. So, nakikitaan ko dito na nawala din siya sa kanyang sarili, panandalian, okay? Kumbaga, sa pangyayaring ito, hindi niya alam kung ano yung tatahakin niyang landas. So, ngayon, para siyang na-lost, na kung saan, ikaw yung ikaw yung bumubuo sa kanya. Pero, dahil sa pagkakalayo nyo, doon niya naiintindihan yung connection nyo, okay? Kasi maybe bata siya mag-isip, hindi niya kayang i-handle yung connection, okay? Pero ganun pa man, tinan pa natin. Pero at least yung pagkakalayo nyo, meron ditong realization. Nagkakaroon to ng growth sa kanyang sarili. May leksyon din siya doon, may aral din siya doon. Give me more information. Ayan. I know I mess up everything. Alam niya, okay? Alam niya yung pagkakamali niya. Alam niya yung ginawa niya. So, ngayon, itong tao na ito, nagsisisi to, okay? Kasi ngayon, nakikitaan ka niya ng nag-iba ka na. Kung dati sobrang bait mo, ngayon iba ka na. Siya yung nagtulak sa'yo para maging kang matigas. Ayun yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Ayan po yung mensahe. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.